Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa special episode ng inyong paboritong programa tuwing Sabado. Alas 11 ng umaga, ang programang nagbabalik o may resback. Ito nga po ang i-push natin ang pagbabago. Ako po si Dodi Lacuna, kasama natin ngayong umaga. Kala ko i-introduce mo ako eh. Kasama natin ngayong umaga. Introduce mo na yung sarili mo. O sige, good morning Chairman Dodi. Ako po si Miss Karen Oyong. Oo, I'm back. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Someone who needs no introduction actually. Good morning to Miss Karen Oyong. Good morning. Mga kaibigan, siguro nagtataka kayo kung bakit kasama natin ngayong umaga. Si Karen Oyong. Bakit nga ba, Karen? Secret. Secret, oh. Wala, gusto lang kitang makatandem. Ganon? First time, oo. Sabi ko, paano kayo makatandem si Chairman Dodi? Ano? Sabihin mo ang katotohanan. Oo, kinakabahan ako actually. Sapagkat walang maitatago sa lipunan natin ang tunay na nakatotohanan na dapat ilabas ngayon din. Humarap ka. Ayan. Ganda ni Karen, no? Thank you. Naka-red lipstick. No? Kasi nga special episode po natin ito. So ito, totoo po. Ito na, totoo na. Sasabihin ko na ang totoo, Dodi. Nabalitaan ko kasi na may pagbabago raw sa programa natin. Kaya nandito ako para maki-update sa pinaka-latest. Miyan, tama ka dyan, Karen. Alam nyo mga kaibigan, magle-level up na kasi ang i-push natin ang pagbabago. Ayan na, magle-level up na kami. Ayan, sa pamamagitan sa pangunguna ni Karen. Magkakaroon po ito ng bagong muka at bagong tema na mas pinalawak at mas pinaganda. Siyempre, kasama pa rin natin ang DSWD. Handa na ba kayo? Handa na ba? Ako, handa na ako. Handa na po ang bagong programa ng DSWD. Ito po, may bagong ID po kasi dapat eh. Oo, may program, bagong ID. Oo, sige, sa susunod na natin papatugtugin yun. So, handang-handa na po ang mga taga-DSWD ang nagbuo po ng programang ito. Siyempre, sa pamamagitan po ni Secretary Dinky Soliman sa bagong season nga po ng i-push natin ang pagbabago. Ayan, so confirm na, ito na ang nabalitaan kong pagbabago pala, Chairman Dodi, no? Pero pwede ba natin balikan muna, kumbaga, kung sa Thursday, nagkakaroon tayo ng Throwback Thursday, eto mag-flashback Saturday po tayo. Balikan po muna natin yung mga magagandang bagay na naaalala nyo sa i-push natin. I-share mo naman, Chairman Dodi. Ako ba tinatanong mo? Oo, sige na, share mo. Para kahit pa paano ma-feel ko naman kung ano yung mga napag-usapan nyo nung mga nakaraang episodes. Ano ba yung naging, yung tumatak sa'yo, yung special sa'yo, di ba? May naalala. Si Chairman May naalala ko yung pero talagang tumatak sa akin yung mag-ina na nag-wedding. Ha? Nag-wedding siya. Natuto siya mag-wedding. Mag-ina, oo. Ina siya, tapos yung mga anak niya natuto rin mag-wedding. Ganun. Kasi nga yun nga ang pamamaraan nila para mabuhay. Para mabuhay, oo. Ngayon, nagdulot nga ng bagong kapakinabangan para sa pagbabago ng kanilang buhay itong 4-piece. Wow. Kasi yung mag-ina, yung sa pangunguna nga ng ina ay nagbago na. Yung mga anak daw sumunod Disyembre sa ina at sa tulong nga ng 4-piece ay nagkaroon sila ng bagong buhay at malayo na sila sa vision ng wedding. At meron din sila nadala di ba? Natatanda ako may mga nadala sila ng kapitbahay na mahilig mag-wedding na hindi na nga nag-wedding at iba na nga ang takbo ng buhay sa pamamagitan ng magandang halimbawang ganun. Isa sa mga natatandaan ko. Pero may natatandaan na namatayan yung namatayan siya. Namatayan naman. Namatayan ng asawa. Okay. Namatayan siya ng asawa. Pero hindi pa nakakapag-asawa at medyo wala siyang trabaho. Palipat-lipat lang na trabaho. Naging street sweeper, naging janitress. Tapos napuntahan ng mga taga-DSWD at naging bahagi nga ng 4-piece. Siyempre, nabago ang kanyang buhay. Marami nga ang ganyang kwento, hindi lang namang isa o dalawa, hindi ba, Karen? Yes, sa totoo lang, marami namang kwentong ganyan. Tsaka napapansin ko yung mga ganyang kwento. Ang kailangan lang naman siguro, may tumulong lang sa kanila. Sa una lang naman, di ba, tulungan sila, suportahan sila para makabangon kung ano man yung pinagdaraanan nila at pag sila'y nakabangon, tuloy-tuloy na kumbaga yung tagumpay o success sa kanilang buhay, di ba? Ganun lang naman. At saka tumatak din sa aking alaala. Ayan. Itong family development sessions, di ba? Medyo na-monitor mo itong programang ito kahit paano, di ba? Yung natatamba yung family development sessions. So, nagkakaugnayan yung mga members of the family. Lalo na yung mga kabataan na alam natin dumadaan sa kahit paano hindi magandang
bahagi ng kanilang buhay ngayon. Ang mga kabataan naman talaga dumadaan sa ganyang problematic years of their lives. Lahat naman dumaan dyan sa ganyang nakakreate sila ng sarili ng identity, sarili ng mundo. Parang ako din, nung hindi na masyado matagal, dumaan din sa mga ganyang panahon. So maganda po yun. Naalala ko ba maraming kabataan ang nagbago ng pananaw at ugali sa pamamagitan ng family sessions na yan. At pati yung mga tiwaling, tiwali pati yung mga, yung mga kalalakihan, yung mga asawa, yung mga ama, may mga pagkukulang sa pamilya ay nagbago sa pamamagitan ng family sessions, di ba? Importante talaga, di ba, Karen, yung komunikasyon. Tama, importante komunikasyon, yun. unang-una, komunikasyon ng mag-asawa. Ang gusto nga siyempre ng babae, affection, di ba? Kayo mga kababaihan, ang gusto niyo affection, communication, mula sa inyong asawa, di ba? Yung kailangan namin. Di ba? Oo, tama actually. Kaya importante communication. So, nagkaroon ng ganung bunga na katangi-tangi ang mga family development session at saka pakikialam nila sa komunidad. Ayan, naalala ko rin yun, pakikialam nila sa komunidad. Dati wala mga pakialam niya, di ba? Kaya siyempre, pag sarili mo lang iniisip mo, sariling survival mo lang iniisip mo, wala ka nang pakialam doon sa ibang mga kapitbahay mo. Nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng concern na sa komunidad. Para may quality rin na may quality na kakaiba. Na parang merong milagro kahit papaano. O parang 'di ba na nabago sila, tapos gusto nilang ibahagi ang kanilang pagbabago, gusto nilang matulungan yung kanilang kapitbahay kasama sa barangay na maging bahagi din ng 4Ps dahil nga doon sa kabutihang nadudulot sa kanilang buhay. Ayun. So speaking of pagbabago, Chairman Dodi, tuloy-tuloy pa rin ang pagpupush natin ng pagbabago. Pero this time, mas marami pa tayong ipupush na bagong kwento. Ayan, yung mga kwento na sinishare mo, I'm sure madadagdagan pa yan. Mas marami pa tayong ipupush dyan, di ba? Pero alam mo, kung sinong mas makakapagsabi kung ano ang mga pagbabago sa programa na dapat natin abangan. Siyempre, gusto sana natin na makausap si DSWD Secretary Dinky Soliman, si Corazon Juliano Soliman. Subalit hindi po siya available. Busy talaga sa dami-dami ng mga inaasikaso. So makakasama natin via phone patch si Yusek Camilo Goodmalin. Nasa linya na ba natin siya ngayon? Ayun. Good morning po, na. Yusek Camilo Goodmalin. Welcome to the program. Good morning, Yusek Milo. Yes, good morning, Dodi. Good morning, Karen. Yusek Goodmalin. Karen, batiin din natin. Batiin muna natin si Secretary Dinky Soliman. Yes. Na sigurado raw ay nakikinig sa atin. Good morning, dito sa programang ito. At siyempre, parati siya nakikinig mula nung nag-umpisa ang programang ito. At ang kanyang butihing asawa, na napakagwapo pa rin. Batiin din natin si Director Hector Soliman. Alam ko, director po ito ng isang ahensya rin ng gobyerno. So good morning to Secretary Dinky Soliman and to the husband, Hector Soliman. Ayan. Alright, so Yusek Milo, kumusta na po? Ano po ba yung mga aabangan natin mga pagbabago sa DSWD? I'm so excited to learn about all these things. Yes, salamat Dodi and Karen. Itong ating unang-una, maraming salamat sa pagtulong sa DSWD na ma-push pa natin yung mga pagbabago, lalo na yung sa ating mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilya at sa ibang programa ng DSWD. Itong programa ngayon na ginagawa natin, ito may bagong format ito na dati yung ating mga naglalahad ng kanilang mga karanasan sa programa, galing lang dito sa Luzon. Pero ngayon, meron na tayong mga kinukuha ng mga benepisyaryo sa Visayas at saka sa Mindanao para makasali sila dito sa usapan kung ano ang mga pagbabago na kanilang natamasa sa pagsama dito sa programa ng Pantawid Pamilya. Yusek, ano naman po ang Pantawid Pamilya beneficiaries ngayong panahon po ng eleksyon? Ganito yun. Yung kapanahunan ng Marso ay panahon ng pagbabayad ng kanilang mga cash grants. Pero siguro alam na din natin na meron tayong tinatawag na COMELEC ban sa pag-implementar ng mga programa. Kaya si Secretary Soliman nag-request siya sa ating COMELEC na itong payout na gagawin ngayong Marso ay ma-exempt sa COMELEC ban. Katunayan nito, noong nakaraang Martes, pumunta kami sa COMELEC
nag-attend kami ng public hearing para ipaabot sa ating mga commissioners na talagang mahalaga na itong ating pagbabayad ng Pantawid Pamilya maituloy sa buwan na ito. Lalong-lalo na Karen at Dodi na pang-graduation ang buwan ng Marso at kailangan ng ating mga beneficiaries na matugunan yung mga pangangailangan, lalo na yung mga anak nila na graduate ngayong buwan na ito. Kasama pala sila dun sa coverage ng 45 days? Ganun walang mga proyekto ng gobyerno ipatutupad kahit naumpisahan na? So sinasabi mo, maaring March, April, May, maaring ganun ba mangyari na hindi nila makamtam yung kanilang monthly payouts? Tama yun, Dodi. Naisama ito sa mga listahan na mga ipinagbabawal ng COMELEC na hindi ipagpatuloy sa loob ng 45 days. Pero malaki ang aming kumpiyansa na sa pag-uusap at saka representasyon ni Secretary Dinky Soliman, makumbinsin natin yung COMELEC na ito ay i-exempt doon sa COMELEC ba na yon. Sana nga po, Yusek Milo, dahil sabi nyo nga po, maraming mga magulang ang umaasa ngayon dyan. Graduation season at medyo marami pong mga gastusin ngayon. Tsaka di naman, sigurado naman, re-recognize naman, Karen ng COMELEC na hindi naman to politicized. Hindi naman politicized undertaking ito. So, Tama, ini-explain nga namin sa COMELEC na yung pagbabayad nito, almost one half of the 4.4 million beneficiaries ay tumatanggap ng bayad sa pamamaraan ng ATM or cash cards. So wala nang mahabang pilahan nito sa pagkuha nila ng pagbayad. Pangalawa, yung ating mga tinatawag na over-the-counter payments, ito ay ipinamahagi ng Land Bank of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang mga conduits. So hindi din dumadaan sa DSWD ang pagbabayad ng mga cash grants na ito. So kailan po namin Yusek Milo malalaman kung can you give us a timeline para naman yung ating mga benepisyaryo ay hindi naman po sila masyadong maghintay ng matagal para dito sa cash tranche po na binabanggit nyo po? March 8 kami nag-attend ng public hearings. Sinabi ng COMELEC na binigyan nila kami ng 5 days to submit our memorandum and then 5 days then for COMELEC to decide as to whether they will grant the exemptions or not to our request. Ayan, sana hanggang sa COMELEC na lang at di na umabot sa Supreme Court, Para hindi tumagal. Hindi naman siguro. Tama. Alright, so may karanasan na din tayo ng ganitong sitwasyon kasi sa 2010, 2013 dumaan din tayo ng election. Nagbigay naman ng exemptions yung COMELEC nito. Okay. So dinadaan lang nila ng public hearing para kung merong mga tao na merong objection sa aming application for exemptions, marinig din ng COMELEC, and then maibigay na nila yung resolutions of our request. Alright, so positive lang dapat tayo ang natin dyan, ang outlook natin siguraduhin dyan, lang nila. Yusek Milo. Siyempre tama naman ang kinakausap. Yusek Milo, siguraduhin nyo lang na tama mga opisyal na kinakausap nyo dyan sa COMELEC, At huwag niyong isasali si Huwag ka na mag-mention. Huwag niyong isasali si Garcia. Unbank yung ating nakausap. Unbank, unbank. Level up na level up. So, naiparinig natin yung ating mga justification sa kanila, bakit ito importante at mabigyan ng exemption ng COMELEC. Alright, so overall po, Yusek Milo, kumusta na po ang DSWD at eto na po election season na, election fever na po. Ano pa ang inyong mga ginagawa para sa paghahanda po dito? Well dito lang, lalo na sa itong gaganapin na election, especially din sa ating mga Pantawid Pamilya beneficiaries. Alam nyo, 4.4 million ito na mga beneficiaries. At sa lumabas na survey na ginagawa ng social weather stations, sinasabi na 4 out of 5 people will vote on a candidate that is supportive of Pantawid Pamilya.
So this is 80% of our populations na mga botante. So napakalaki yung parang influensya sa ating programa, lalo na sa pagpili ng mga liderato ng ating bansa. So marinig na natin ngayon na halos lahat naman ng mga kandidato ay nasasaad na ipagpatuloy yung Pantawid Pamilya. Pero ang aming palaging paalaala sa ating mga beneficiaries na palaging mamatiyag, palaging mapanuri doon sa mga sinasabi kung ito ba ay maganda, lalo na itong mga beneficiaries natin meron ng mga 7 taon na exposure dito sa Pantawid Pamilya at alam na nila kung ano yung mga dapat gawin, anong klaseng programa ang kailangan para ito ay makatulong sa kanilang mga buhay. Na-mention nyo, Yusek Milo, no, at Chairman Dodi. Kasi itong eleksyon, talagang aminin na natin, marami talaga ang gagamit nitong 4Ps natin para isulong yung kanilang, sabihin na natin, pagtakbo sa politika. No? So, sana maging, ulitin lang natin, i-point out lang natin sa ating mga listeners at sa ating mga beneficiaries na wala pong kinikilingan po itong 4Ps na ito at kung merong mga politiko na ginagamit po itong 4Ps na ito, dapat hindi po sila magpabola po doon. Tama po ba, Yusek Milo? Tama yun, Karen. Sa katunayan nito, noong Nobyembre sa nakalipas na taon, nagpalabas si Secretary ng isang memorandum at guidelines sa ating mga workers doon sa baba, sa mga munisipyo. Ito yung tinatawag natin na anti-EPAL campaign. Na sinasabihan sila kung sa mga panahon na mag-conduct nitong family development sessions, ito maiwasan na magamit para sa mga political interest. So meron na silang guidelines, meron kaming tinatawag na frequently encounter situations at paano i-address ito ng ating mga kasama sa DSWD para may pagpatuloy yung ating kampanya na No EPAL. Yusek, siguro dapat no EPAL. Tama, Karen, no EPAL. Siguro dapat pag-aralin, suriin ng mga beneficiaries yung background, yung pagkataunan ng kandidato para matiyak na hindi na pala nang bobola. Nakakatawa. Pa rin yung kanyang pangako. Nakakatawa kasi Chairman Dodi tsaka Yusek Milo, meron lang kaming mga instances dito sa istasyon na yung may mga politiko na nagsasabi sa una, hindi sila agree sa 4Ps, Pero ngayon, biglang sakay na sila, ride na sila, pinupush na rin nila, di ba? Nag-spike kasi yung survey, 4 out of 5 nga, hindi ba? Hindi sila iboboto. And surveys say na ang ating mga botante, they support candidates who support 4Ps, di ba? Pero malaking tanong yan, Karen, di ba? Yusek, yung paano na nila malalaman, matitiyak, matuto pa rin ng kandidatong yan kung sakasakaling manalo. Yeah. Parang doon sa first presidential debate, narinig din natin kung ano yung mga programa na gagawin ng mga kandidato. At isa lang ang tanong ni Senator Santiago, sabi niya, maganda lahat itong mga programa na mga sinasaad, pero saan tayo kukuha ng tira para ito ay maimplementa? So ganun din siguro, yun din ang sinasabi namin sa mga beneficiaries. Maraming mga sinasabing pagbabago na gagawin doon sa Pantawid Pamilya, pero malaki ang gastos sa pangkasulukuyang Pantawid Pamilya. 1,400 lang ang binibigay natin buwan-buwan nito, pero umabot na tayo ng mga 62 billion pesos sa isang taon. So isa sa pinakamalaking single line budget ng ating gobyerno. Kaya ang tanong dito kung ito ay dagdagan or palawigin, realistic ba yung mga assumptions na yon at mapunduhan ng gobyerno
para maipagpatuloy itong Pantawid Pamilya. Okay, so panghuling question na po, Yusek Camilo, bago po namin kayo bitawan, because we know you're very, very busy at this very moment. Ano po ang inyong mensahe para naman po sa ating mga beneficiaries na nakikinig ngayon, lalo na't naghihintay dahil meron po tayong new season sa darating po na buwan ng Abril. Ano po ang inyong mensahe para sa kanila at ano na rin pong inyong paalala sa ating mga beneficiaries at listeners ngayon ng DZRH nationwide sa kanilang pagpili ng ihahalal nila sa nalalapit na eleksyon? Sa lahat ng ating mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya, ang ating sekretarya sa Secretary Iman ay at talagang ipinaglaban na yung ating payout maituloy sa buwan ng Marso. Aabangan nyo ito, magbigay kami kaagad ng informations kung ano yung kalagayan ng ating hinihinging exemption sa COMELEC. Pero ang ating departamento ay patuloy hanggang hindi pa mag-effective yung 45-day ban sa pagbigay ng mga payouts natin sa buwang ito. Para naman sa magandang pagpili kung sino yung ating guidance sa ating darating na eleksyon, ang amin lang masasabi dito, palagi kayong mapag-alam kung ano itong mga programa na sinasabi at palaging mapanuri kung ito ba talaga ay pwedeng i-implement kung sakaling ito ay maka-elect na tayo ng ating mga leaders lalo na sa national positions. Alright, napakagandang mensahe po yan at sana tumatak yan sa puso't isipan ng ating mga beneficiaries at ating mga listeners dito po sa DZRH. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Yusek Camilo Goodmalin. Have a good day po, sir. Maraming salamat, Dodi. Maraming salamat, Karen, sa pagkakataon. Oras po natin mga kababayan, 27 minutes after 11 in the morning. I-push natin! Ayan nga mga kaibigan, talaga pong mainit ang mga usapin, lalo na kapag tungkol sa eleksyon, di ba? Kaya Karen, ano? Kaya naman samahan nyo kami sa mga nakikinig po sa kanya-kanyang bahay. Pwede makisali po sa balik-taktakan namin sa pamamagitan ng pag-text lang. Kaya para sa inyong mga katanungan, reaksyon o mga suggestion, maaari nyo itong ipadala sa aming text hotline. I-text lamang ang i-push. Text lamang ang i-push, space, message, space, pangalan, space, lugar, at isend sa 0998-512-7531. Ulitin po natin yan, 0998-512-7531. Pwede rin kayong mag-tweet sa @DSWD Serves. Paalala lamang, huwag ninyong kalimutang lagyan ng pangalan ang inyong mensahe para malaman natin na totoong tao kayo. Tama, lalo na pag yung mga reports saka mga complaints, ano? Oo. Para meron man kaming basihan. Tama yan. Nabanggit nga po ni Karen, kung may mga reports nga at mga reklamo, ayun, may basihan. So ulitin lang natin ang format, Chairman Dodi, no? I-push, that's I-P-U-S-H, tapos lagyan nyo ng space. Pagkatapos nyo, i-type nyo po yung message ninyo para sa ating programa, lagyan nyo ng space, i-type nyo ang inyong pangalan, space ulit, ang inyong lugar o lokasyon kung nasaan po kayo naroroon. I-send nyo po yan sa 0998-512-7531. And pag magtitweet po kayo, i-tag nyo rin po ang DSWD at DSWD Serves. Ayan. So, eto nga po, mga kababayan, Dodi, papalapit na ng palapit ang eleksyon. Na-touch natin ng konti yan kanina, no, with Yusek Milo. At mamimili na naman tayo ng bagong mamumuno. Less than 2 months na lang di ba? Less than 2 months to go. So, ikaw ba, Dodi, meron ka na bang napupusuan? Meron ka na bang idea kung sino ang gusto mo maging Pangulo, Vice President, ayun. Dalawa na lang pinagpipilian ko eh. Bakit sa dalawa? pagkapangulo, sigurado na. DNQ mo na yung iba. DNQ na. Yung dapat ma-DQ talaga. DNQ muna sa listahan mo. Yung mga dapat ma-DQ. Ayan. Dalawa na lang po pinagpipilian natin eh. Talaga. Pero alam mo, mahalaga din yung patnubay ng Panginoon sa buhay natin. Lalo sa malalaking desisyon na ganyan, na hindi lang buhay natin ngayon na may kinalaman, kundi buhay ng ating mga anak at saka mga henerasyon na susunod sa kanila, hindi ba? Mahalaga din talaga hanapin natin ang
kaalaman at dunong na hindi galing sa atin sapagkat di natin kaya ang ganyang dunong at kaalaman na siguro pagmamalaki natin dahil meron tayong kakayahan o mga mal. Pero talagang dunong lang po at patnubay ng Panginoon. Nagdudulot sa atin ng tunay na liwanag at karunungan. Nax. Amen ako dyan. Oo. Praise the Lord ako dyan. Pero seryoso talaga. Kasi kung tayo lang mag-iisip. Mahirap kasi isipin lang natin kung ano yung nasa loob natin at isip na galing lang naman sa tao yun. Di ba? Yung ating pag-iisipan. Anyway. Ayun. Pag-isipan ng mabuti yung criteria din kung bakit iboboto mo itong taong ito, 'di ba? Dahil sabi nga ni Dodi, ang buhay nyo at ang buhay ng mga susunod na henerasyon ng inyong mga anak at kanilang mga magiging anak, doon nakasalala 'yon. Pero eto, mas interesado ako sa marinig yung boses naman ng mga mahihirap nating kababayan na nagdanais at nagsusumikap na mabagong kanilang buhay. Kaya naman kanina nung na-interview natin si Yusek Milo, napakinggan natin yung mga pinag-uusapang beneficiaries, nabanggit niya yon ng Pantawid Pamilya. So, tanungin naman natin, Chairman Dodi, ang kasamahan natin sa paghatid ng kwento ng pagbabago mula sa Luzon. I hope ready na sa ating linya. From Luzon, si Jason Ryan. Tama bang pag-pronounce ko dito? Gatches or Gases? Gases. Ayan. Pinasosyal ko, Gatches. So, pang foreigner. Information Officer ng DSWD Region 1, Jason. Good morning. Jason, pasok. Naimbag nga bigat, Ate Karen at Kuya Dodi. Nandito po tayo ngayon sa La Union kung saan may 30,524 active beneficiary households ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa 19 na munisipyo at isang syudad. Sa buong Region 1 naman ay may 116 municipalities at 9 na cities ang covered ng ating programa. Sa kabuuan, 200,354 ang bilang ng sambahayan na nasa ilalim ng ating programa mula dito sa Region 1. Wow, ang dami naman yan, JSM, no? Pero unang-una sa lahat, kasi ako ay taga Cordillera, so medyo malapit-lapit lang ako dyan. Alam ko summer season na. Kumusta na ang panahon nyo dyan? Nandiyan ka ba sa La Union ngayon? Opo, andito po kami ngayon sa La Union. Mainit po ang panahon dito pero hindi po namin inaayunan ng init ng panahon. Pero alam po namin na kaya po namin i-handle ang init ng panahon dahil cool na cool lang po kami dito sa Region 1. Sa katunayan naman po ay kasama ko ngayon si James Daryl Ray, ang isang Pantawid Pamilya beneficiary po natin mula dito sa San Fernando City, La Union. Bumati ka naman, James. Hi, James. Good morning. Good morning, ma'am. Ayun. Hi, James. Good morning. Oo. Ilang taon ka na, James? Ako po ay 12 taong gulang. Seryosong bata. Formal na formal. Oo, si James Darrell. Okay, so James, ayan. Sige, Jason, tanungin mo muna siya kung kumusta na ba si James, kumusta na ba yung pamilya niya, ano ba yung naitulong ng ating 4Ps at ang mga programa ng DSWD sa kanya dyan sa La Union. Daryl, kumustahin natin kung paano na ang naitulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa iyong pamilya. At bago yan, anong grade ka na at saan ka na nag-aaral? Ako po ay 12 taong gulang. Grade 6 sa Nagibuyuban Elementary School. Dito po sa San Fernando, La Union. Bilang beneficiary po ng Pantawid, nakatatanggap ako ng 300 bawat buwan para sa aking pag-aaral. Malaking tulong po ito para sa pambayad ng school fees, pambili ng school supplies, pagkain at iba pa. Nagpapa-check up rin ako ng regular sa health center, kaya ako ay malusog at ligtas sa sakit. Yan, narinig natin kung paano nakatulong ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pamilya ni James Daryl at kung paano rin nakakaambag ito para sa kanyang pag-aaral, Karen. Ito, Jason, parang mabait na bata itong si James Daryl. Mukhang masipag pa, ano? Mabait na bata talaga itong si Daryl. Hindi siya masyadong masalita, pero marami siyang nagagawang mga kontribusyon, marami siyang mga papuring nakukuha sa kanyang mga kontribusyon sa kanyang pamayanan. Jason, tanungin mo nga si James, ano bang pangarap niya sa buhay? Sa kanyang paglaki, ano ba ang kanyang gustong maging trabaho o career? Yan, ano ang pangarap mo sa buhay? Ano ang gusto mong maging
pag lumaki ka na, Daryl? Forester po. Forester, yan. Wow, ang Forester. sa kanyang pagiging Young Earth Ambassador, kung nalaman niyo na Ay. yan, Karen. Oy, speaking of Young Earth Ambassador, tanong mo nga, Jason, kay James Daryl, kung paano siya naging Young Earth Ambassador. Paano nangyari yun? Paano nga ba nangyari ito, James Daryl? Kung paano mo nakuha ang titulong naging Young Earth Ambassador. Pakinggan natin, Karen, kung paano yung kanyang explanation tungkol dito. Tama po kayo, Ate Karen. Masaya po ako at di rin makapaniwala na ako ang nahirang na Young Earth Ambassador. Kahit ay bata pa lamang ako, pero naniniwala po ako, Ate Karen, na wala sa edad ang pagtulong sa kapwa at pagmamalasakit sa kapaligiran. Kung inalagaan po natin ang ating kapaligiran, tayong lahat di po ang makikinabang. Kung tutuusin, kasama po talaga natin ang kalikasan sa bawat araw ng ating pamumuhay. Kaya dapat lang na ating pangalagaan at payabungin ito. Buong lukas kong kinausap ang tatay ko na itinigil na ang pag-uuling dahil nauubos na ang mga kahoy sa kagubatan. Sabi ko sa kanya, ituon na lang niya ang kanyang oras na palaguin ang maliit na babuyan namin na pinagkaloob ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ito ang dinaong kong kwento na aking ibabahagi sa mga iba't ibang environmental forum na dinaluhan ko. Bagay na nagdala sa akin sa National Environmental Forum sa Bicol. Kasama po ang ibang bata mula sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Dito na ako hinirang na Young Earth Ambassador. Ngayon, sa tulong ng aking pamilya, kapitbahay, kaibigan, paralan, at namumuno sa aming lugar, ipinupush ko po ang aking advokasya sa pangalaga ng kalikasan. Yan, Karen, narinig natin kung paano ang pagkwento ni Daryl, kung paano niya nakuha ang pagiging Young Earth Ambassador dahil sabi nga niya, pinapahalagaan niya mismo ang kalikasan. Hindi lang siya, kundi ini-encourage din niya ang kanyang ama, ang kanyang mga kaibigan, at kung sino pa na pwedeng tumulong para ma-promote ang kanyang advokasya na pangangalaga sa kalikasan. And I'm sure, JSM, no, and James, malaking tulong ang 4Ps na ito dahil yung hanap buhay pala ng kanyang ama ay pag-uuling, medyo hindi safe sa kalusugan yun, di ba? At hindi rin safe, hindi rin maganda ito para sa ating kalikasan. So tama lang na siya ay maging isang Young Earth Ambassador. Yes, pero Jason, tanungin nga natin si James kasi sabi mo pa lang siya, 12 taong gulang pa lang siya, napakabata pa. Hindi pa siya pwedeng bumoto di ba? Pero alam ba niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan ngayon na papalapit na ang eleksyon? At patanong nga kay James kung sakali man hindi pa siya magiging botante, no, medyo matagal-tagal pa na panahon. Gusto ko lang malaman kung anong mensahe naman niya sa mga botante dahil kung sino man ang iboto natin ngayon, itong mga kabataan na to na kasing idara niya, sila ang magiging beneficiaries ng pagbabago na dapat pa nating i-push, di ba? Tama yan, Karen. 12 taon gulang pa lang si Daryl. Pero, syempre, magiging botante rin siya. Sa mga ganitong mga taon, hindi pa niya naisip kung ano ba ang resulta ng ganitong mga gawain ng ating gobyerno. Pero, kung tatanungin natin siya, may masabi naman siya tungkol sa mga ganitong usapin. So, pakinggan natin kung ano ang kanyang nasabi tungkol sa election. James? Kaming mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kami ang sinasabing kinabukasan ng lahat. Kami ang inaasahan na balang araw ay magdadala ng pagbabago para sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Kahit di pa ako botante ngayon, pero kami ang isa sa mga nakakaranas ng mga magiging resulta ng eleksyon. Sa mga botante, alam ko pong may mga anak din kayo
gaya po ng aral sa akin ng aking ama na di ko po makakalimutan. Walang magulang na gustong mawala sa landas ang kanyang mga anak. Sana po sa darating na eleksyon, hindi po sana ang pagpapanalo sa ating paboritong kandidato ang ating isipin, kundi mas isipin po natin ito lalo ang magiging kinabukasan naming kabataan. Yan, Karen, ang sabi ng ating Young Earth Ambassador tungkol sa nalalapit na eleksyon. Nababahala siya kung ano ang maging resulta, pero alam niyang magiging maganda ang magiging resulta ng ating eleksyon sa mga susunod na araw. Yan, i-push pa natin yan. Napakagandang mensahe galing sa ating Young Earth Ambassador at isa sa Pantawid Pamilya Beneficiary, si James Darrell Ray. Alright, maraming salamat, James, sa mga mensahe mo, and sana maging inspirasyon ka rin sa ibang mga kabataan. Nasa linya pa ba natin si JSM? Naputol na. Hingi sana ako ng updates pa sa kanya dyan sa may Region 1 Pero thank you very much, JSM, and please follow na lang, follow them sa Facebook account ng Region 1 ng DSWD, facebook.com/DSWDFO1. Paki-follow din po ang Twitter account natin at DSWDFO1. Para yan sa ating mga kaibigan dyan sa DSWD Region 1, para po sa mga katrabaho din natin dyan at mga information officers na nandyan. Good morning sa inyo. Sila po ang nagpupush ng pagbabago dyan po sa Region 1. Oras po natin, mga kababayan, 17 minuto bago po sumapit ang alas 12 ng magandang Sabado. Karen, bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng mga mensahe, Okay, sige, go. Ng ating mga listeners, pakinggan natin ang mga saloobin nila sa mga usaping natatalakay natin ngayong umaga. Mula kay Maisel ba ito? Maisel, no? Maisel Velasco Lopez Sapanta. Tama ba, Sapanta? Mula kay Maisel Velasco Lopez Sapanta. Sa mga single parents, ang tanong niya, sa mga single parents ngayon na walang source of income, qualified po ba sa Pantawid Pamilya? Ito po mula po sa DSWD, ito kanila pong mga tugon. Kung kayo ay napabilang sa listahan, maaari po kayong makasama. Pero ito ay dadaan muna sa proseso ng validation at kailangan makitang kayo at mapatunayan kayo ay eligible. Ibig sabihin, may mga anak kayong nag-aaral na edad na hanggang 18 years old lamang. Ayan, malinaw po yun. Mula naman kay Genevieve Cleveria ng Misamis Oriental, libreng check-up at gamot sa mga low-income families mula po sa DSWD. Tama, automatic po ito sa mga miyembro ng Pantawid, ang membership po sa PhilHealth. Ang tanong niya po, libreng check-up at gamot sa mga low-income families. Automatic po yan sa mga miyembro po ng Pantawid. Yan nga po, membership sa PhilHealth. Ikaw, Karen. Okay, meron tayong message dito from our Facebook page tungkol naman sa Sustainable Livelihood Program. Itong si Vincent Paul Habagat, tama ba? Yan ang kanyang pangalan. Sabi niya, laanan sana ng pangnegosyo o budget para makapagsimulang kumita ng sariling pera at laanan din sana ng oportunidad na makapagtrabaho, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng Pantawid Pamilya. So alam niyo po, Mr. Vincent Paul Habagat, sa Sustainable Livelihood Program, nabibigyan ng pagkakataong magtatag ng negosyo, mga Pilipinong napabilang sa listahan po ng itong Pantawid Pamilya, lalong-lalo na yung mga miyembro po niyan. May mga oportunidad din para sa mga nais maghanap buhay. So, ang gagawin lang po magtanong lang po, 'di ba, sa DSWD field offices. And thank you, Vincent Paul Habagat, sa iyong message. Alright, so dire-diretso na tayo. Kanina, diretso na tayo. Punta naman tayo from Luzon. Punta tayo ng Visayas. Mag-tour tayo, Kuya Dodi. Ayan. Huwag na, nakakapagod yan. Hindi. Gusto ko Gusto ko maglakwatsa. Punta ngayon tayo sa Visayas. Visayas na tayo. Ayan. At ito, nandoon ang ating kasamahan sa pagbabago na si May Castillo. Maayong aga sa iyo, May. Maayong aga, Karen. Maayong aga sa tanan nga tagpalamati. Sa lahat na nakikinig, maayong aga. Alright, nasang parte ka ng Visayas ngayon, May? Nandito ako ngayon sa Mandurriao, Iloilo City at kasama ko si Veronica Carion, parent leader ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Karen, sa kanilang lugar at nagbenepisyo na rin
ng Sustainable Livelihood Program. Bumati ka naman, Veronica. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang Ako umaga. po, si Veronica. Gandang umaga, Veronica. Okay. Alright, magandang umaga, Veronica. And eto, May, pakibigyan naman po kami ng idea, no, kung gaano kalawak yung sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino program dyan sa inyong lugar, sa Mandurriao, ayan, sa Iloilo. Yes, Karen at Brody. Dito sa Iloilo, meron tayong 92,355 na beneficiaries. At sa kabuuan naman ng Region 6, meron tayong 319,742 na Pantawid Pamilya beneficiaries. So, May, kanina puro Pantawid yung nababanggit namin eh. Pero para lang sa mga bagong listeners natin, pwede mo bang i-share sa amin kung ano naman yung Sustainable Livelihood Program? Ang Sustainable Livelihood Program, Karen, ay community-based program na tumutulong sa program beneficiaries o tinatawag nating participants na magkaroon ng negosyo o trabaho. Dito sa SLP o Sustainable Livelihood Program, nagpo-fall ang pagbibigay ng kapital, training sa livelihood, o paghanap ng mga mapagtatrabahuhan ng Pantawid Pamilya beneficiaries na siyang priority beneficiaries natin sa Sustainable Livelihood Program. So, napakaganda pala itong program na to, Sustainable Livelihood Program. Pero may, ito bang si Miss Veronica, si Madam Veronica, member ba siya nitong Sustainable Livelihood Program? Kasama ba siya dyan? Yes, Karen. And then, meron ka pang nabanggit yung keyword na parent leader. Ano yung ibig sabihin nun? Ako po ang isang parent leader, na isang leader na nagmo-monitor ng household sa kasali sa Pantawid Pamilya. Kung sila ay nagsusunod sa mga kondisyones sa 85 na attendance, eskwelahan, deworming at check-up, halimbawa sa leader na nagmo-monitor 25 na household. So, kada household, Ma'am Veronica, kada parent leader, 25 households. Okay? So, ganun pala. Opo, ganun po pala yun, ano? So, ang parent leader, ibig sabihin pala, ikaw ang mamumuno sa isang grupo. Tama po ba? So, yaman lang din na ikaw pala yung leader natin, Miss Veronica, no? Pag-usapan natin naman, yung sa loobin mo, yung feelings mo, no, sa nalalapit na eleksyon, na may kinalaman naman sa Pantawid, bilang isang PL o parent leader, anong klaseng leader ang gusto mong mamuno sa Pilipinas at bakit? Isang parent leader na matapat, masunurin po sa boses ng tao, na may pagmamahal sa kapwa, kaya hindi siya dapat itigil ang Pantawid Pamilya. Dahil marami na tulad kong tulungan na may hirap katulad ko. Matanong lang kita, konting background, Veronica. Ilan ang iyong anak? 4 po. 4. Mga ilang taon na sila? Ang panganay na 15. At sa pangalawa, 12, 9, at saka 8. Okay. So, lahat yan pala nasa poder mo pa pala, no? So, habang ikaw ay parent leader, inaalagaan mo rin yung mga anak mo. So, napaka-busy mo siguro, ano? Opo. Pero buti na lang at nagagampanan mo pa rin yung role mo bilang isang parent leader. Pero, eto, bago pala yan, no, gaano ka nakatagal na parent leader, Veronica? 4 years na po. 4 years na. Ang tagal na rin, ano? So, sa 4 years mo bilang parent leader at bilang parte na rin ng DSWD at itong special program na ito, ano sa tingin mo ang pagbabago na nakamit mo sa Pantawid na gusto mong i-push pa natin? Okay na po ang pag-aaral ng mga anak ko. Wala kaming masyadong problema ng mag-asawa, nakatulong sa pangangailangan namin ang Pantawid Pamilya. Sustainable Livelihood, 10,000 kapital. Sa aking sarili, mas power sa amin dahil leader ako at kaya kong maghanap ng pera araw-araw sa aking sarili. Salamat po. Maraming salamat, Veronica. Nakaka-inspire naman yung message mo. Okay, so May, nasa linya ka pa ba natin?
Bigyan mo naman kami ng updates. Ano ba ang latest dyan sa Visayas area? Okay. So, Karen, tuloy-tuloy ang ating implementation ng programs at projects and services, particularly yung topic natin ngayon, Pantawid Pamilya at Sustainable Livelihood. Imbitahan ko na rin siguro ang mga tagapakinig natin, lalo na ang mga Ilonggo, na i-like kami sa Facebook, DSWD Western Vis account, at i-follow kami sa Twitter, DSWD Western Vis, para sa latest update. Kung meron naman silang katanungan, maaari silang tumawag sa 033-337-6221 o mag-email sa fo6@dswd.gov.ph. Alright, maraming salamat. Go ahead. Maraming salamat. Yan lang. Ngayon lang po, ito si May Rago Castillo, Regional Information Officer ng DSWD Region 6, nagpo-push ng pagbabago. Alright. Ayan. Maraming salamat, May Castillo, Regional Information Officer nga po ng DSWD Region 6. At mula sa Visayas, Karen, saan tayo tutungo? Di syempre, kung saan tutungo pa. mula sa Visayas, tutungo tayo sa Mindanao. Punta tayo ng CDO. Tayo ng Paleo. Pakinggan natin ang boses ng isang taga Mindanao, ang tinig ng mga taga Mindanao. Nasaan kaya ngayon si Charmaine Tadlas? Charmaine, anong balita dyan? Charmaine o Charm, anong balita dyan? Sige, let's reconnect. Balita ko, favorite mo CDO eh. CDO. Ayan, sikat na sikat nga po ang CDO, di ba? Di ba? Karen, nakapag-whitewater rafting ka naman. Mahilig ka ba sa whitewater rafting? Di ba ang tindingan ng whitewater rafting dyan sa CDO at kayaking sa CDO River. Ayan. Isang araw, gusto ko makaranas ng ganyan whitewater rafting habang bata pa ako. Why not? Bata ka pa naman eh. Ayan, ay okay na ang ating linya. Okay na mga kababayan. Charmaine Tadlas, anong balita dyan sa CDO? Maayong buntag, Buya Karen, at lahat nating tagapakinig. Nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yes, oo. At dito po ang ating kasama, isang pantawid pinagbibigan, si Miss Vilma Montes. Katasan, John Puntos, Cagayan de Oro City po siya. Andito po siya ngayon. Charm, ilan naman ang matanong muna kita, ilan naman ang Pantawid Pamilya beneficiaries dyan sa Region 10? Okay. Dito sa Region 10, sa siyam na lungsod, 84 na munisipalidad ang covered ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa kabuuan, meron na po tayong 253,485 active household beneficiaries ang programa dito sa Mindanao. Dyan sa CDO, Charm, ilan ang nakikinabang at nagbe-benepisyo dyan sa program? Yes. Meron na po tayong 16,846 na active household beneficiaries ang nagbe-benepisyo po dito sa programa nating Pantawid Pamilya. Sige, Charm, maraming salamat sa impormasyon na yan. Charmaine, hindi na namin patatagalin pa. Gusto rin namin makapanayam si Vilma Montes nga. Vilma Montes, ang Pantawid Pamilya Beneficiary mula dyan sa CDO. Good morning, Vilma. Kamusta ka? Hello, sir. Good morning po, Sir Dobby, Sir Karen, at sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, mabuhay ka. Ayan, mabuhay ka. Ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon, Vilma? Sa ngayon po, sir, mayroon po akong sari-sari store at may cook food kami at mayroon po akong sunit na tulong po sa akin ng Pantawid Pamilya. Balita mo nga sa amin ang malaking nabalitaan namin na bago sa buhay mo. Mula nung naging bahagi ka ng Pantawid, Pwede mo bang ibahagi sa amin, Vilma, ang kwento ng pagbabago mo ganyan? Opo, sir, talagang masasabi ko sa sarili ko na malaki talagang pagbabago sa buhay ko. Kasi dati po, sir, hirap kami sa panghanap, araw-araw na panghanap buhay namin, especially sa pag-aaral lang ng anak ko. Ngayon na naging member na ako ng pamilya, Orpis, naging malawak na ang nangyayari sa buhay ko at laki na talaga ang pagbabago especially sa araw-araw na pamumuhay natin. Kasi ngayon, sir, mayroon na kami sariling income kasi natutulungan kami sa sustainable, tinatawag nilang SLP, Sustainable Livelihood Program, na pinagaluban kami ng 5,000 sa livelihood at yun ang inagpisa ko po sa sari-sari store ko at sa cook food. Nung matapos po ako dun, sir, sa 5,000 na qualified na po yun ang individual,
pinagkaloob na naman nila kami sa Gosling at yun ay namin sa PisoNet. Nakakuha po kami doon ng 100,000 at yun ang inampisa namin na mayroon na naman kaming PisoNet share na yun ang malaking tulong sa amin sa pamilya ko, hindi lang sa pamilya ko at sa buong komunidad dito sa Ascension Puntod. Kamusta naman yung tindahan mo, Vilma? Ayun sir, Kamusta talagang okay naman sir kasi dati talaga hirap kami ngayon. Palaki ng Kahit palaki ang kita mo. lumawak Uy. ang tindahan Oo ko nga. at hindi lang Talaga. yun. Na may sarili na rin kaming karinderya at mayroon na rin po akong masasabi namin PisoNet po sir na araw-araw Ayun. din kami po. Vilma, napakaganda yung ganyang halimbawa. Talagang nakakatulong nga sa iyong pagpupursige sa buhay, di ba, Vilma? Pero alam mo, ilang araw na lang, o nabibilang na natin ng ilang araw, di ba, Karen, na meron na tayong mga bagong leader, mga halal na bagong leader. Napapanood mo nga sa TV at napapakinggan mo sa radyo at babasa mo rin sa radyo. Napapakinggan. Napapakinggan mo sa radyo. Nababasa saan? Nababasa sa text. Nababasa sa dyaryo. Nababasa sa dyaryo. Ayun. Maraming presidential candidate ang nangangakong itutuloy ang pantawid. Ayan, marami talaga ang nagmamayabang dahil nakakatulong sa kanilang pangakampanya ng araw yan kung itutuloy nila yung pantawid. Ano ba masasabi mo rito? Sino ba dapat ang, tatanungin ba natin sa kanya ito, sino ba dapat ang paniwalaan sa kanila? O paano mo malalaman, matitiyak kung sino dapat ang karapat-dapat na paniwalaan na kandidato? Vilma? Okay, sir. Sa akin sir, bilang isang membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino, alam ko sir, maraming nagangako ngayon na pag sila naging presidente, pagpatuloy nila, bakit kailangan ko pang humanap? So ito na, kami nakabenepisyo na kami. Sila nangako pa lang sila. Paano yung pangako nila mapapako yun? Kaya sa akin bilang babae, ko ma-empowerment talaga ang pagiging Pilipino ko at pagiging babae na makahanap sila ng alam nila na nakatulong sa kanila, hindi lang sa pamilya nila, sa buong komunidad, lalo na sa aming may hirap dito sa Cagayan de Oro, sir. Kaya piliin nila, isipin nila mabuti na ang sinong taong nakakatulong at yun, ito na. Dapat ipagpatuloy na to. Huwag na maniniwala sa pangako dahil baka ang pangako na yan ay mapako pa po siya. Yun, para sa akin yan, sir, may sariling opinion. Ayan, nakakatuwa ka naman, Vilma. Gusto ko siya, Oo nga, Kuya may Dodi. Gusto pinangahawakan kita, Vilma. Alam mo, Karen, pinangahawakan talaga ni Vilma yung katotohanan ng pagbabagong tunay na talagang na kanyang natamasa ng kanyang pamilya at nakatulong nga sa kanyang pagkatao rin, di ba, sa kanyang pagsisikap sa buhay para matamasa sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno. So malaking bagay talaga ang tulong ng gobyerno ganito sa pamamagitan nga ng 4Ps. Di ba, Vilma? Daman-dama mo yung talagang kapangyarihan, ano? Damang-dama ko po, sir, kasi mismo sa sarili ko malaki talagang pagbabago dahil ako mismo, inaalagaan ko, inayos ko, tinarabaho ko po, sir, kasi sabi pero mahalaga nga, Vilma, hindi lang yung kapangyarihan ng gobyerno na idulot sa iyo ganitong malaking tulong, kundi yung kapangyarihan mo rin sa iyong pagkatao na nagkaroon ka na rin ng pagkisikap at pupursige sa buhay. Yung empowerment na tinatawag, hindi ba? Daman-daman mo rin ba yun? Para din sa iyong mga mahal sa buhay. Opo. Huling tanong na lang, Vilma, ano bang pagbabago ngayon? Ayan, huling tanong na lang namin ni Karen. Anong pagbabago ngayon ang gusto mong i-push pa natin? Ito po, sir. Para sa akin, sir, kayang-kaya ko na ang pagbabago. Kaya lang gusto ko pang i-push na dapat sana, sir, maluwakan pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino para makatulong pa, luwakan pa nila, dagdagan pa nila, lalong-lalo na po sa ngayon, sir, hanggang high school kasi makapagtapos ang anak namin. Gusto ko dagdagan pa na hanggang college po sana madagdagan pa, sir, para hindi lang ako ang makabenepisyo, ang buong nahihirap dito sa Mindanao. Kaya sana, sir, yun ang i-push ko. Kayang-kaya natin ang pagbabago. Pagpatuloy natin kung anong mayroon ngayon, sir. Yun lang po, sir. At maraming salamat. Maraming salamat, Vilma Montes. Ayan nga po, Pantawid Pamilya Beneficiary mula nga po sa CDO, Cagayan de Oro. Mula po siya sa St. John Puntod. Maraming salamat sa Vilma. At tanongin naman natin si Charm. Sana po nakikinig ang mga kandidato. Ano po? Ito po ang pagbabagong gusto nila. Sana po ay hindi na madaan sa politika. Talaga po sana mula sa kanilang puso at kalooban na ituloy ang i-push pa natin. Okay, maraming salamat muli. Vilma? Charm, may gusto ka ba bang idagdag? Charm? Yes, Sir Dodi, no? So, sa mga tagapakinig natin, yung hindi pa ngayon, yung Facebook.com/DSWDFO10. Follow kami sa Twitter at DSWDFO10 para sa mga latest updates.
Kung mayroon naman silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa 088-858-8134 o mag-email sa fo10@dswd.gov.ph. Ito po si Charmaine Tadlas, Regional Information Officer ng DSWD Region 10, nagpupush ng pagbabago. Maraming salamat, Charmaine Tadlas. Siya nga po ang Regional Information Officer ng DSWD dyan nga sa Region 10, nagpupush ng pagbabago. Ayan. So, ang ating pagpupush ng pagbabago, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa ating mga Regional Information Officers. Ayan, na-update na tayo kung ano yung mga nangyayari sa bawat rehiyon ng DSWD, mga proyekto, mga programa. Marami talagang nabebenepisyohan. At alam mo, kasamang Dodi, tuloy-tuloy ito. Patapos ng Season 1, wag po kayo mag-alala dahil mas bongga ang ating pagpush ng pagbabago sa Season 2. Malapit na yan. Na mag-umpisa sa April 2. 2016. Oo. Ayan. Yan po ang panibagong episode nga po ng i-push natin ang pagbabago at mamamalas pa mga kababayan ang tunay na pagbabago sa buhay ng ating mga kapwa Pilipino na kahit papaano ay napupolitika at kinaiingitan ng iba. Pero di ba dapat lumalaki ang puso mo ng pasasalamat una-una sa Panginoon, di ba Karen? Na kahit papaano sa kabila na nga ng kontrobersiya na patuloy na bumabalot dito sa 4Ps ay, di ba, kitang-kita mo naman yung puso. Hindi naman sasibisip-sip tayo sa gobyerno kita, pero kitang-kita mo yung puso at katapatan natin doon sa mga taong talagang dahop sa buhay at nangangailangan. At sa pamamagitan nga ng 4Ps ay naangat ang kanilang buhay, di ba? Wala namang politika ito. Di ba yan talaga ang pangangailangan ng mga tao? Hindi naman talaga nakakaresponde, di ba? Nakakatugad ng gobyerno doon sa mga basic na pangangailangan sa bawat araw. Dahil nga sa bureaucracia. Yung bureaucracia na naging bulok-grasya. Hindi naman sa bureaucracia talaga nagiging hadlang eh. Di ba? Para nga magkaroon ng maayos at maangat, maayos at mabuting buhay ang ating mga kapwa Pilipino. Ayan, sa mamamagitan lang po ng 4P. Sana maituloy-tuloy, ano Karen? Tuloy-tuloy yan. Mahalal na Pangulo. Tama yan. So i-push natin ang pagbabago. Antabayanan po ang Season 2. Magkarinigan po tayo muli. Huwag niyo pong kalilimutan na April 2 na po yan. Araw pa rin po ng Sabado, alas 11 ng umaga hanggang 12 noon. Maraming salamat, Dodi, at ako'y nag-enjoy sa ating balitaktakan ngayong umagang ito. Maraming salamat din, Karen. Napakarami nating natutunan ngayong araw na ito. Alright, so ang ating oras ay 3 minuto na po makaripas ang 12 noon. And manatiling pong nakatutok dito po sa DZRH para po sa ating susunod na programa. I-push natin!